welcome back po. At huwag niyo pong kalimutan mag-like and share at subscribe na rin po kung magustuhan niyo yung mga video ko. Maraming salamat po sa walang sawang suporta ninyo sa akin. At sabot na ating makakaya ay susuklian natin sa awat tulong ng Panginoon. Welcome back mga kaspiro. At another set tayo. Hunting tayo ng pelagic. Kasama ko pala si Junel na muli napakan. Prepare lang kami at tapos dive na kami. Medyo tanghali na, mga alas 9 na siguro. At ito yung naging unang pagsisid natin para sa araw na ito, at isang matapang na coral trout ang sumalubong kaagad sa atin. Tingnan natin kung mahuli natin to. At dahil oversized na siya o kaya ay malaki na, kaya hindi ko na masyadong dinikitan. Pinana ko na lang ng out of range, dahil yung mga malalaking isda na ay parang may isip na rin, hindi na rin talaga nagpapadikit ng gusto. Shoutout po kay Dennis Bartolata. Idol, yung tinatanong mo po sa akin ay medyo mahina po yung ganong klase, kung ganong kahaba ang yung guma. Kung magwa 1 meter ka idol ay mahina. Mas maganda siguro kung mag double roller ka kung ganong kahaba, pero kung single roller lang talaga ang gusto mo ay mag-adjust ka po ng guma. Mga 75 cm lang po ang guma mo, dahil yung sa aking SGI 130 cm, 25 cm lang po yung aking rubber tube. Salamat po. Pero tingnan mo pa rin po yung takbo ng iyong shop kung nasa level pa, dahil minsan sa guma po nagkakatalo kung bakit yung ating mga SGI hindi dumidirektang tumatama sa ating tinatarget. At syempre po ang pinakadabis talagang advice dyan ay mag double roller ka po, dahil kung magsi 75 cm ka lang ay mababatak po yung guma, mas madali pong mapuputol. Salamat po ulit sa tiwala mo idol. At isang kadlitan na lang yung pinilit natin na makalabitan, dahil matagal na tayo nag-aabang sa ilalim, walang lumalapit, kaya lulutang tayo na walang dala. Mas mabuti nang meron tayong kadlitan. Yung sunod na naging pagsisid ko ay may napansin tayo na king mac, at sinubukan nating mahuli pero tamaan naman, kaya lang hindi talaga bumuka yung flapper natin. Sayang. Move on lang, move on. Dahil malambot kasi yung laman ng king mac, kaya may posibilidad talaga na ma-stuck sa ating flapper, kaya hindi nakakabuka agad-agad. Another coral trout yung ating napansin dito, at subukan natin kung mahuhuli natin ito dahil wala namang pelagic. Sa nagtatanong po kung ilang taon na akong namamana, ay napakatagal na po, dahil yung aking tatay ay namamana din, kaya 9 na taon pa lang ako nung natuto ako mamana, at nagdire-diretso na ako hanggang ngayon.
Shoutout po kay Rapi Bantilan ng Banton Romblon. Maraming salamat po sa panonood. At ganoon din po kay Said Baron Kudante ng Bangbang Nueva Vizcaya. Maraming salamat po sa inyo. Kay Dennis de la Cruz and family ng Naik City, Danilo at Chuds Prince Adalim, Tarsan ng Palawan, shout out. Kay Kasalom, kay Sisid, kay Kuya Jake Adventure, kay Joy Adventure, kay J Adventure, kay Lucas, shout out po sa inyong lahat. At muli tayong naghunt ng isda at tingnan natin kung anong mapapana natin sa pagsisid na ito dahil medyo tahimik. Yung mga pagkain ng mga pelagic ay hindi natatakot kaya siguro walang mga pelagic. Kaya sa aking pag-aabang ay napilitan na tayong abangan yung giant Toblerone o yung bayang. Dahil masarap ito prituhin o kaya ipaksiw. Sana lang ay ma-stone shot natin para yung shop natin ay hindi makilo. Mabuti na lang at ganun nga yung nangyari. Kay The Street Spear Fishing, shout out po kay Boyet Villacorte, sa mga taga Tondubos, kay Joseph Cantar, Navarro family ng Bohol Dumaran, Jasper TV, Nico Mula Bezar ng Batas, Taytay Palawan. Maraming salamat po sa panonood nyo. Pagkatapos ko mahuli yung bayang mga kaspiro ay lumipat kami ng spot, naghunting kami ng mga territorial na isda at eto yung una kong dive dito, isang Oriental Sweet Lips ang sumalubong kaagad sa atin. At syempre i-promote ko lang po yung aking Facebook page, Joseph Agdon Spear Fishing, pakipollow na lang po. Maraming salamat. Isang mamaw na Oriental Sweet Lips yung napana natin dito. Siguro estimate ko ay mga 1 kilo at kalahati o sumobra pa. Isa sa mga isda na napakasarap isigang, napakataba kahit na ihawin ay talagang panalo. Medyo malayo-layo na rin yung aking nalangoy nang muli tayong makakita ng 2 pirasong Harlic and Sweet Lips at saka isang Oriental Sweet Lips, at mas malaki yung Harlic and Sweet Lips kaya ito yung bantayan natin. At ayun mga kaspiro, napakaganda ng pagkakatama, halos hindi nakagalaw yung
Harlic and Sweet Lips, at sana hindi umilap yung Oriental Sweet Lips at mapana pa natin sa susunod nating pagsisid. At shoutout din po kay Erwin Arcohiro, BJ Arcohiro, kay James Per Fishing, Master Borit Adventure, at saka kay Riniel Ruba ng El Nido, kung saan may-ari ng GoPro na ginagamit natin sa ating pag-upload ng mga video. Maraming salamat po sa tiwala na binibigay ninyo. Another set mga kaspiro, sa pagbabaka sakaling mahuli rin natin yung kasama ng Harlic and Sweet Lips na Oriental Sweet Lips, sana nandito pa at mapana natin. At sa ilang sandali pa ay bigla siyang umakyat galing sa panganto. Nagkaroon tayo ng pagkakataon at pinanan natin yan. At shoutout din po sa ating mga silent viewers. At wag po kayong mahihiya, kung gusto nyo magpa-shoutout ay mag-comment lang po kayo sa ating comment section. Maraming salamat po. Binalikan na namin yung spot kanina na una naming sinisid, at isang golden trevally yung nahuli ko dito na hindi ko nakuna ng video dahil nagtitipid na ako ng bars dahil palubat na yung ating underwater camera. Kaya ako binalikan ng hapon yung spot na ito mga kaspiro, dahil ang akyat talaga ng mga pelagic para kumain sa mga bahura ay umagang umaga o kaya hapon. Mabuti na lang at na-timingan namin yung saktong pagkakataon na nasa tama lang yung lakas ng agos, kaya eto, umakyat talaga yung mga golden trevally. Huwag ka nagtawag sa kwa? At ito, mayroong isang piraso na nasa mababaw lang, kaya nakuna natin ng magandang capture. Hindi naman talaga sila kawan mga kaspiro, mayroong tagdadalawa at isang piraso lang. Pero kung kawan ay hindi naman advisable na panain natin dahil iilap ang mga golden trevally o yung badlon. At nakipagdumugan na ako mga kaspiro para sa magandang views, dahil pwede naman nating hilahin sa taas, kaya lang mas minabuti kong babain at makuna ng magandang video. Ito na yung naging pangalawang nating golden trevally na nahuli, at meron din tayo na pana na king mac, ngunit hindi natin nakuna ng video dahil lubat na yung ating underwater camera. Napakalalaki nito mga kaspiro, 5 kilo up yung bawat isa. Kaya yung dalawang piraso kong bitaw ay sayang talaga, halos nasa 10 kilos na yun. Mabuti na lang at mayroon tayong kasama sa taas na nag-iingat ng ating isda, dahil mayroong tax collector na napansin tayo at paikot-ikot lang.
Sayang yung isang piraso mga kaspiro nakabitaw, hindi umangkla yung ating sima. At ito naman, hindi ko nakuha ng video dahil paspasa na. At yung panahon din ito mga kaspiro ay nahihirapan na ako ma-equalize dahil sinisipon ako. At wala sa kondisyon yung ating katawan, kaya lang nandito na yung mga isda, kaya pinipilit natin. At nag-split na ako dito ng dugo mga kaspiro, pero okay lang, at least may isda. Medyo komportable rin tayo sumisid dahil meron tayong kasama na tumitingin sa atin sa ilalim, kaya medyo malakas yung loob ko kahit na wala sa kondisyon yung ating katawan. Kaya maraming salamat sa ating kasama na si Junel Mangubat ng Linapakan. Shout out sa iyo. At eto na yung naging pangatlong golden trevally natin na nahuli. Hindi na kinakailangang mag-fish call pa ng matagal dahil kusa silang lumalapit. Eto na oh. Yun nga lang ay hindi sila sumusugod sa tao. Talagang yung direksyon nila ay parang dumadaan lang. Kaya kailangang habulin, timingan at para sa magandang pagkakataon. Spine shot yung pagkakatama mga kaspiro, pero dahil malaki halos hindi niya ininda yung ating shop, dinala niya pa rin talaga sa malalim, kaya hinayaan lang natin at hinintay natin ang pagkakataon na mapagod siya, saka tuluyan nating hilahin para hindi talaga makabitaw. Another golden trevally ulit yung nating napana, at ito na yung naging last na capture niya dahil nag-off na talaga yung ating underwater camera at nakapana pa ako ng king mac o king mackerel o yung tangigi, pero hindi na natin nakuna ng video gawa ng off na talaga yung ating underwater camera. Kaya nag-continuous na lang ako ng video natin sa cellphone nung makauwi na kami. Hindi kasi full charge nung dinala natin, 66% lang. Napilitan na lang ako dahil sayang din kung hindi tayo makakuha ng capture. At eto na yung naging panlima nating golden trevally. Ayos. Alright mga kaspiro, dito na tayo sa tabi. At hindi tayo nakapag continuous ng video natin dahil nalubat na yung underwater camera natin. At ito yung binigay sa amin na biyaya ng Panginoon.
Hindi naman tayo magaling. Hindi, kinakaawaan lang talaga tayo ng Panginoon. Maraming salamat sa panonood mga kaspiro. Hanggang sa susunod ay kita-kits.